Mr. Miley, tinanggap nyo ang Espiritu Santo nung kayo'y bautismuhan. Kaya yung aral na nasa inyo ay pinanghahawakan ninyo ng nan. Sapagkat tinanggap natin ang Holy Spirit. Ang tao na pinapatubayan ng Holy Spirit, sila ang tinatawag na mga anak ng Diyos. Dahil, kayong mga nabautismuhan na, tinanggap ninyo yung pangako ng Panginoon ng banal na Espiritu Santo. Ito, Brother Ivan, nasasabihin ko siya. Merong mga taong nabautismuhan, binabasa ng Diyos yung puso ng mga binibinagan, Sister. Binabasa ng Diyos yan. Tandaan nyo, hindi lahat ng binautismuhan kay Kristo tumanggap ng Holy Spirit. Tandaan nyo, bakit? Merong mga taong tumanggap ng bautismo, hindi totoo sa puso niya yung pagtanggap. Binabasa ng Diyos yan, wala tayong lusog. Ano sabi ng Diyos? Pakinggan natin sa 7 ng Galacia. Yung pagtanggap natin ng bautismo kay Kristo, yung pagtanggap natin ng aral na ito na pinag-aaralan natin, ito ang sabi ng Panginoon. Galacia sa 7, pakibasa. Iha, baka ito'y mahulog. Alright. Pakibasa sa 7 ng Galacia. Pakikaiban, pakibasa. Okay. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi nakapagditiro. Sapagkat ang lahat na inisig ng tao, siyang namamahalin niya. Ano sabi? Huwag kayong padaya. Bakit? Si Satanas walang ginawa kundi dayain tayo. Kaya yung pagtanggap natin ng bautismo, huwag tayong padadaya, baka yung pagtanggap natin hindi totoo. Ano sabi? Huwag kayong padaya sapagkat ang Diyos ay hindi daw hindi napabibiro, hindi biro ito. Yung paglilingkod natin sa Diyos, walang halong biro. Ibig sabihin, hindi tayo pakunwari. See? Ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat anuman ang ihasik ng laman ay siya niyang aanihin natin lahat siya. Ano tawag mo, Nanay Esther, pagka gumawa ka ng masama at bumalik sa'yo? Ano ang tinawag natin eh? Ang tawag natin ay karma. Karma, totoo yun. Kung anong ginawa mo masama, ay babalik sa iyo doon. Kaya ayaw ng Diyos, balikan tayo ng masama pa. Bakit? Kasi tayong mga nabautismo ng Kristo, tayo ay bagong nilalang na. No? At kaya, papagtubayan ka ngayon ng Panginoon ng Espiritu Santo kung totoo nating tinanggap. Paano niyo malalaman na kayo ay may pagtubay ng Holy Spirit? Gusto niyo malaman? Okay, pakinggan natin ang Galacia 5:21. Galacia sa Kapitulo 5, versikulo 21. Ano sabi niya? Mga kapanaghilaan. 22 na. Mas mabilis. 5:22 ng Galacia. Basa. Tatapuan ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Teka muna. Ano unang bunga? Pagka meron kang bunga ng Espiritu Santo? Pag-ibig. Una, meron kang pag-ibig. Ang tawag sa Greek ng pag-ibig na yan ay agape love. Ano yung agape? Banal na pag-ibig. Pagka may pag-ibig ka na sa Diyos, hindi mo kalilimutan ang alin, ang paglilingkod sa Diyos. Mas gusto mong maglingkod sa Diyos kaysa mamuhay ka ng makasanlimutan buhay. Diba? Ano magawain ng kabataan? Takbo rito, pagkada rito, kung saan-saan pupunta. Pero kung may pag-ibig ka ng Diyos, ang hahanapin ko lagi, yung kautusan, yung kalooban, aral ng Diyos. Kaya pag-ibig. Alright. Pangalawa, Katuwaan. katuwaan, masaya ka. Pero mag-Kristyano malungkot.
Eh lahat naman tayo may problema eh, di ba? Kung yung sabihin wala tayong problema, may problema tayo, pero nagiging magaang sapagkat ang Panginoon ang tumutulong sa atin. Di ba? Kaya, nakakita ka naman Kristiyano, nakasalubong mo yan, nakasimano. Nakasalubong mo na eh. Halimbawa, nakasalubong ko si Miley, nakasimano ka, binabati. Hindi magandang halimbawa yun. Ang tunay na Kristiyano na may bunga ng Espiritu Santo palabali, kahit hindi mo siya kapananampalataya, kahit kapit-bahay mo, lagi ka na naka-smile. Bakit? Sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Kung gusto mo makahikayan ng maraming tao, mailapit mo sila sa paanan ng Diyos para sila maritas, kinakailangan bilang Kristiyano, friendly ka, mapagkaibigan ka. Di ba? Hindi mo kaaway lahat ng tao. Alright, tuloy. Hindi ka napansin. Kapayapaan, mapayapa ka, hindi ka pala away. Di ba? Pero pag pala-away ka, wala kang Espiritu Santo. Tuloy. Pagpapahinuhod. Oh, relax ka lang. Ibig sabihin, hindi ka padalos-dalos. Pagpapahinuhod. Ano ba? Gandahang loob. Meron kang kagandahan loob. Di ba? Maganda ka magpakita sa kapwa mo. Kahit inaaway ka na, nagtitiis ka, kagandahan loob pa rin ang ginagamit mo. Ano ba? Kabutihan. Kabutihan. Gumagawa ka ng mabuti. Ano ba? Pagkatapat. Pagtatapat. Nakpo. Yan ang nakita. Yan. The great controversy. Honesty. Sa English ay honesty. Pagtatapat. See? Tapat tayo sa Panginoon. Tapat tayo sa kapwa. At higit, tapat tayo sa pinagkatiwala ng Diyos. Tapat din tayo saan? Sa ikaw. Alright, tuloy tayo. Kaamuan. Kaamuan, maamo ka. Hindi kapag ang Kristiyano, ano mo na? Dahil si Captain. Parang ang liyo. Hindi ka maamo. Nakatakutan ka ng tao. Nalalukan ka ng tao. Di ba? Kailangan maamo tayo. Pag maamo ka, madali kang lakitan. Ang tawag doon ay approachable. Okay, tuloy. Pagpipigil. Oh, ito na lang ang problema natin. Oh, pagpipigil. Ano pipigilin natin? Marami tayong pipigilan. Number one is bibig. Ha? Chismis. Pati na natin, dami chismoso. Alright? Pipigilan natin yan. Hindi, kung gusto mo maging chismosa, ang ikismis mo si Kristo. Hindi ka nagkakasa. Pag chinismis mo buhay ng ibang tao, nagkakasa. Di ba? O tuloy. Laban sa mga ganyang bagay ay Ay, oh, see? Ganda. Di walang kautusan nakakagawa sa iyo. Bakit? Susunod mo eh. So, maliwanag, mga kapatid, ano? Huwag natin, bago ako matapos, yung mga nararamdaman natin ngayon na binasa natin, huwag yung sisirain. Alam niyo ba? Paano nawawala ang Holy Spirit sa atin? Yung mga katangian, paano mawawala? Gusto niyo malaman? Oh, pakinggan natin. Sa Kapitulo 4 ng Efeso, versikulo 31. Pakinggan nyo ito. Oh, basa. ang lahat ng kabaitan Teka muna, nagdahan na. Pakinggan nyo. Paano nawawala ang Holy Spirit sa isang tao? Oh, kasi ganito yan. Halimbawa, nabautismuhan ako. Kung yung dati, bago nung nabautismuhan ako,